So hindi dapat na ginawa yun ng Philippine government officials. At kung may masamang nangyari kay Tatay Digong o mangyayari sa kanya, ay pwede silang mapanagot dahil sa mali ang kanilang ginawa. Kasama natin ang Vice President for International Affairs ng PDP Laban, batikang abogado lang iba, kundi si Attorney Raul Lambino. Attorney, magandang gabi po. Admar Vilando po, kasama si Jason Rubrico dito po sa SMNI. Magandang gabi, Admar at Jason, at magandang gabi sa ating mga kababayan sa mampanig ng mundo sila naroon. Opo, pag-usapan po natin, ito pong naging pahayag na inilabas po ni Vice President Sara Duterte kahapon. Ang description niya dito is I have received disturbing information from Malacanang, na sinasabi na meron daw pumunta doon na embahada kay former President Rodrigo Duterte na hindi yata sila pinagpaalaman na mga kamag-anak, diretso na lang daw doon at nababahala siya dahil baka ano ang ginawa doon, ng pinaka-worst scenario nakikita niya, baka kung may mangyaring masama, kung mamatay man, pwedeng isisi doon. Ano po ang nakikita niyo po dito, Attorney? Alam mo, yung sinasabi nilang obligasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga embassy or consular officials sa ibang bansa para pangalagaan ang kapakanan o kalusugan ng ating mga mamamayang naroroon sa ibang bansa at maaaring may problema sila sa usaping legal o napiit, ay hindi yan absolute, hindi yan mandatory or pwede. Kailangan merong pahintulot, unang-una, yung tao na sinasabing kanilang tutulungan or bibisitahin or anuman. O kung hindi man na nanggaling sa kanya yung pahintulot, ay nanggaling sa pamilya ng mga ng tao. At kung wala po silang pahintulot, ay hindi dapat pinapayagan ang pagbisita ng sino mang opisyal ng ating pamahalaan. Bakit naman nila pupuntahan si Tatay Digong, si dating Presidente Duterte, sa kanyang detention cell doon sa Dahig, na wala siyang pahintulot at wala ring pahintulot yung kanyang pamilya, ay malalagay sa alanganin yung welfare na yun ang sana yung dahilan kung bakit siya bibisitahin. Contrary po yan sa karapatan legal and civil and human rights ng isang Pilipino o ng isang tao, lalong-lalo na yung nakapiit sa isang detention cell na katulad ni Tatay Digong. Alam nyo, nangyari din yan kay dating Congressman Arnie Teves sa East Timor. Naalala nyo nung nakapiit si Congressman Arnie Teves doon sa East Timor? Gusto siyang bisitahin ng ating mga embassy officials, pero tumanggi si Arnie Teves. Sabi, hindi ko kayo kailangan dito. Hindi nila na ipagpilitan yon. Pero dito sa ginawa nila, paano nila nagawa yan, itong mga embassy officials natin sa Dahig, na walang pahintulot si PRRD, walang pahintulot ang mga membro ng pamilya niya, at sinasabi nila na pumunta sila doon dahil yun ay alinsunod sa tinatawag nilang Vienna Convention, etc. etc. Maling-mali po yon. At tama ang position po ng Vice President na kung sakali man, di natin alam kung anong ginawa nila kay Tatay Digong doon. Mga ahente ito ng pamahalaan ng Pilipinas, ng pamahalaan ng Pilipinas ang may kagagawan kung bakit siya nakidnap, dinala dyan sa Dahig at ikinulong dyan. Bakit naman makikipagtulungan ang isang Tatay Digong, dating presidente ng Pilipinas o ang pamilya ng Tatay Digong sa mga ahente ng gobyerno, na ang gobyernong siya ang dahilan kung bakit siya nandiyan ngayon nakadetain sa Dahig. So hindi tama ang ginawa ng mga opisyal ng Pilipinas, at sigurado naman tayo na hindi po nila ginawa yan kung wala pong nag-utos na mataas na mga tao sa gobyerno ng Pilipinas. Ang rason nga ng DFA ay sabi dito, in line sa kanilang mandato, under Vienna Convention on Consular Relations at Philippine laws to safeguard the welfare of all Filipinos detained abroad. Pero kabilang po ba kayo sa nagtataka, bakit ngayon lang? Well, yun ang nakakapagtaka, yung timing, bakit nila gagawin yan? Bakit nila sasabihin ngayon na
obligasyon nila under the Vienna Conventions na tignan yung kalagayan ng mga Pilipino na katulad ni Tatay Digong na nakapit sa kulungan. Nako, libo-libong mga Pilipino sa ibang bansa ang nangangailangan ng tulong ng gobyerno ng Pilipinas. At sinabi ko nga, kung ayaw ng Pilipino kung ang tulong nang galing sa gobyerno, huwag nilang ipagpilitan yon. Kailangan nilang humingi ng pahintulot doon mismo sa tao na sinasabi nilang aalagaan nila ang kanyang kapakanan bago sila pumunta at bumisita roon. Wala po eh. Walang permiso binigay si Tatay Digong. Wala rin permiso binigay ang pamilya ni Tatay Digong, ni BP Sara at mga membro ng pamilya. Sabi nga ni BP Sara, kaya nilang pangalagaan si Tatay Digong. Ang pamilya nila mismo ang mag-aalaga kay Tatay Digong. Samantalang maraming Pilipino na hindi sila maalagaan ang kanilang pamilya na narito sa Pilipinas. Kaya yan ang pagtuunan ng pansin ng mga empleyado ng ating embahada. At hindi yung si Tatay Digong na andiyan si BP Sara, andyan yung kanyang mga anak, andyan ang membro ng pamilya na nag-aalaga kay Tatay Digong. So hindi dapat na ginawa yun ng Philippine government officials. At kung may masamang nangyari kay Tatay Digong o mangyayari sa kanya, ay pwede silang mapanagot dahil sa mali ang kanilang ginawa. Sa Facebook po ng vlogger na si Alvin Sarzate, Alvin Tourism and Tourism, kinuha niya yung panig ng Defense Counsel ni former President Rodrigo Duterte, itong si Attorney Nicholas Kaufman. At ito yung sinabi sa kanyang pagtatanong, and I quote, "I am fully aware of this matter. Previous visits by consulate officials have been coordinated through the defense. Yet, this visit was not. Of more concern, however, is the fact that this visit came in the immediate aftermath of the publication of the defense request for an indefinite adjournment and was without a shadow of a doubt calculated to obtain intelligence concerning the former president's medical condition. The defense is still obtaining information and considering the appropriate legal avenue to address this gross invasion of privacy and attempt to subvert the legal process by exploiting the detainee's medical infirmity." Nabanggit niya na dati, nagpapaalam naman daw, nakikipag-coordinate naman daw sa defense. Pero ito ng pagkakataon na ito na sumita na nga itong Pangulong Pangulo, ay hindi daw coordinate, attorney. Ano masasabi niyo po? Tama yun. Surreptitiously. Hindi sila nagsabi sa defense lawyers ni Tatay Digong. Kasi pag sinabihan yung defense lawyers pupunta kay Tatay Digong o may request ang government officials of the Philippines na bumisita sa iyo dahil gusto nilang matignan. Ganun ang sasabihin ng lawyer ni Kaufman at saka yung mga other lawyers niya kay Tatay Digong. At si Tatay Digong magbibigay ng pahintulot kung papayag ba siya o gusto niya makipagkita sa sino mang government official. Walang nangyaring ganun dito sa pagkakataon na ito. And the timing was really bad kasi nga sinasabi nga ng abogado ni Tatay Digong na they have already asked for the indefinite postponement of the trial considering the current health condition of former President Duterte. Bakit ngayon biglang surreptitiously gagawin ng government of the Philippines yan through the embassy officials? Nakakaduda talaga. At siyempre, magagalit si BP Sara at ang membro ng pamilya ni Tatay Digong sa ginawa ng Philippine government officials. Kaya it was truly an invasion of the privacy of Tatay Digong or even his own legal, human, and civil rights are violated here sa ginawa ng government officials natin. Na sabi ko nga, itong gobyernong ito, sila ang nagpadala kay Tatay Digong dyan, nag-aresto sa kanya, nagpakulong sa kanya dyan sa ICC. Ikaw pa naman, kung ginawa nila yan sa'yo, pagtitiwalaan mo ba ang mga ahente ng gobyerno ng Pilipinas? Hindi, siyempre. Kaya talagang dudang-duda ang Defense Counsel ni Tatay Digong, Senator ni Kaufman dyan. At siyempre tayo rin, may duda tayo sa kung ano ang kadahilanan kung bakit biglang-bigla na lamang bibisita itong mga embassy officials on the basis na pursuant to the Vienna Convention, etc. etc. Hindi totoo yun. Malaking pagkakamali yun ang ginawa nila. Attorney, magandang gabi po. Si Jason po ito. Attorney, Magandang gabi, Jason. Oo. Yes po. Sa tingin niyo po, Kuya Attorney, ano po, lalo na marami ang nagduda nga, si VP Sara, i-question nga itong hakbang na ginawa
ng embahada ng doon sa The Hague, Netherlands, at naniniwala. Sinabi na, minention na ni Vice President Sara Duterte na walang ibang nasa likod nito kundi mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa basa ninyo, attorney, in relation with the case of former President Rodrigo Roa Duterte, ano kaya ang naging dahilan o ano kaya ang dahilan kung bakit ginawa ang nasabing hakbang na walang pahintulot sa pamilya Duterte? Well, very speculative kung ano man po ang naging motibo ng government bakit nila ginawa yon. Pero maliwanag nga ang sinabi, the timing is really bad kasi nga nakabinbin yung request ng defense tungkol nga doon sa postponement ng trial at meron din silang request for the interim release of PRRD to any third country that would be willing to accept him. Kaya lahat po ito kasi ay karapatan ni Tatay Digong na gawin yan. And bakit biglang-bigla na lamang gagawin yan ng Philippine government? No? Akala ko, sinasabi nila na hindi sila makikipagtulungan sa ICC, they are not going to do anything about. Pero lahat ng mga sinabi ng government na ito ay sinungalingan at hindi kapanit-paniwala. At yung ginawa nila ngayon dito ay talaga namang invasion of the privacy of the PRRD. And syempre, in civil law, meron tayong provision ng Article 19 ng Civil Code. Alagay doon, every person must act in the performance of its duties, must give, etc., and exercise good faith. Hindi nila sinunod yun. Very basic principle pa yan ng civil law natin eh. Pero titingnan na lang natin kung anong susunod na mga pangyayari dito. Ang pinagdadasal lang natin dito ay walang masamang mangyayari kay Tatay Digong. At sabi nga ni VP Sara, ay mananagot ang ICC at ang Government of the Philippines kung sakali man may masamang mangyari kay Tatay Digong dahil sa pagbisita ng mga government officials na ito. Ano ba ang ginawa nila? Nakita naman natin yung mga pangyayari sa ibang bansa, no? Yung mga, kuminsan yung mga ahente ng mga government ng ibang bansa at meron silang mga kalaban sa politika, nai-endanger yung buhay ng kanilang mga kalaban sa politika o kaya yung mga opposition groups. Maraming nangyari yan sa ibang bansa. Hindi natin maitatapwa. Pwede rin mangyari yan dito sa atin sa Pilipinas. Lalong-lalo na, pag pinag-uusapan natin dito, ay si Tatay Digong. Kasi alam naman natin, siya pa rin ang pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino. At hindi natin maialis yun na maraming Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay Tatay Digong.